meron po tayo unang-una po yung yakap na tinatawag, which is PhilHealth po. So meron siyang certain laboratory na nasasagot ni yakap na kung naka-register po doon yung ating pasyente ay masasagot po ng yakap. Ngayon po, kung hindi naman po ito masasagot ng yakap dahil hindi nga po siya naka-register, ay doon po pumapasok ang medical social worker kung saan po pupunta ang pasyente or yung kanyang relative para ilapit po yung mga request na nasabi ko po kanina. So ngayon po, doon po nila ipaprocess sa amin sa medical assistance for indigent patient and financially incapacitated or yung MAIPIP po na tinatawag. Which is ibibigay po nila sa amin yung kanilang mga requests and then kanilang valid ID para ma-process po namin sa MAIPIP yung kanilang mga babayaran. So, yun po. So, gaya po ng tanong nyo, kung sakop pa din po ba namin yung OPD? Yes po. Okay. So, ngayon po, may mga gamot po na inilalapit po ang ating mga pasyente, which is may mga pagkakataon po na wala po sa ating pharmacy. Ngayon po, meron po kaming tinatawag na AKAP Hub. So, si AKAP Hub po ay meron pong mga gamot kung saan may partner po silang pharmacy sa labas na makakatulong din po sa mga pasyente natin para ma-avail nila yung mga gamot. Okay, baka marito yung ating listeners. Iba yung yakap ng PhilHealth sa AKAP Hub. Yes po. At ito'y matatagpuan pareho sa loob Sa ng loob po ng district hospital. hospital natin. Yes po. Okay. Dito naman sa isang tanong ko kanina, yung pupunta naman sa ER. Okay. Paano proseso rito? Sige po. Sa ER po, bali, dalawa po yung nagiging case po ng patient. Meron po tayong mga ER patient na hindi po na-admit at may ER patient na na-admit. So, unahin ko po yung mga ER na patient na hindi po na-admit. For emergency ito? Yes po, Okay. for emergency cases po na pinapauwi din po ng doktor. Ngayon po, kung sila po ay i-check up po doon, may mga kinukuhanan po sila ng dugo at may mga gamot din po na nilalapat po sa kanila, kumbaga first aid po. So ngayon po, meron po kaming ER social worker sa ER po kung saan sila po yung nag-a-assist sa atin pong mga patient. Ngayon po, kung sila ay ma-assess naman na ating social worker, lalo na kung sila ay indigent, yun po ay sinasagot po at wala po silang binabayaran. Ngayon naman po, kung si ER patient ay ma-admit, doon na po pumapasok yung mga iba't ibang programa po ng ating hospital. Sa amin po, sa medical social worker, yung mga pasyente po natin na walang PhilHealth, pwede po silang ma-enroll po sa point of service kung saan Sa tulong ng civil service ninyo, no? Yes po, social okay. worker po. Okay. So, pwede po silang ma-enroll sa point of service after assessment po ng social worker para po pag sila ay lalabas po ng hospital ay wala silang babayaran po. So, ngayon naman po, kung si pasyente ay na-admit at choice niya na siya ay mag-private, meron po kasi tayong ward, meron din po tayong private room. Ngayon po, kung siya ay magpa-private po, andyan naman po si AKAP Hub para naman po ma-process yung kanyang PhilHealth. So, may mga certain documents lang din po silang ipapasa para po maayos yung kanilang PhilHealth po. Unahin ko muna itong kasi dalawa yan. Papasok halimbawa sa private tsaka Yes po. sa Ward. charity, sa ward. Yes po, sa ward. Yung ward natin, ito ay iba na sa ward nung una. Yes po. Ibang-iba na ito ngayon. Dahil unang-una ito ay ipinagawa ng ating provincial government through Governor Ed na ito'y lahat ay ipa-aircon. Aircon, yes. Kaya yung ating pasyente dyan, kahit nasa charity, ay komportable. Yes po. Hindi yung paypay ka ng paypay tapos init na init. Pero may ilang room na hindi talaga nilagyan. Ay, oo, kasi may depende sa karamdaman po yun. kasi na hindi pwede po ang Oo, air oo. condition. Tsaka minsan ayaw din ng pasyente na aircon. Pagka ganyan, aircon, tapos mga gamot, paglabas pa, papaano yung pagbayad ng mga ito, yung billing nila? Sige po. Gaya po nung nasabi ko kanina, unang-una po is ipaprocess po namin yung kanilang PhilHealth. Ngayon po, yung PhilHealth po ay nakadepende po sa sakit ng pasyente, yung mababawas sa kanyang bill. Ngayon naman po, kung halimbawa po na masyadong malaki yung bill niya, and then konti lang po yung nabawas ni PhilHealth, doon po ulit babalik ang pasyente sa medical social worker kung saan ipaprocess po namin sa MAIPIP, yung medical assistance po. Ano yung MAIPIP na ito? Medical assistance for indigent and financially incapacitated Okay. patient po. So, bali, doon po namin ipaprocess para po makalabas yung pasyente na walang binabayaran. Walang babayaran? Yes po. Basta nasa charity ward ka po. Okay. Automatic. Halimbawa, ikaw ay nasa private. Okay.
Okay po. So, sa private naman po, unang-una po, makakagamit pa din naman po ito ng PhilHealth, pero depende po sa case po ng patient po. Ano po? So, ngayon po, after niyang mabawasan ng PhilHealth, papasok pa din po si AKAP Hub, which is may PCSO po tayo nakapartner. And then, after PCSO po, pwede po ulit po itong ilapit sa medical social worker po. Pero hindi po natin sila masisigurado na walang babayaran dahil meron po silang private doctor po na kailangan pong bayaran po yung naging service po ni doctor. Professional fee, Yes, yung PF. kaya Oo. nag-private, ibig sabihin may kakayahang magbayad. Yes po. Okay. It's choice po yun ni patient kung siya ay magpa-private or siya ay magcha-charity ward po. Tinatanong naman. Yes po. Okay. So after po nilang tanungin, meron pong nagiging assessment pa din po syempre yung social worker kung ang pasyente po ay talagang may kakayahan to pay or wala po. Ngayon po, kung depende po sa case niya, halimbawa po, need niyang i-isolate at ilagay sa private, nagagawan po ng paraan po para talagang wala pa din po silang bayaran. May mga case po kasi tayo, halimbawa, senior citizens po, na ayaw po na may kasama po sa loob ng room kasi may instances po kasi na syempre may katabi ka, possible Solo mo yung room. Yes po, mawala. Parang yun po yung kinakatakot naman po nila. Pero mayroon ding semi-private. Yes sir, Okay. meron naman po. Pag semi-private, may kasama siya ron. Yes po. Limited lang po, parang 3 to 4 patient lang po. Pero same case lang po dapat ng Ang isang magkakasama. patient. Yes po. Okay, Hindi pwede po ang halimbawa, lalaki, babae, hindi Correct. po Oo, pwede oo. po. Okay, dadako na ako dun sa gusto kong itanong. Halimbawa, yung pasyente ay ililipat ng ospital, Batangas, Manila, or Calapan. Sasabihin ng doktor, dapat ka mailipat. Ito yung tinatawag na doctor's request. Yes po. Paano proseso nito? Ang doctor's request po na ita-transfer po ay dumadaan po sa admitting section and sa ER social worker po. Kung saan, kung halimbawa po, may ambulance naman po ang district hospital, talagang itina-transfer na po yan na sagot po namin ang fuel, sagot po namin ang nurse, na wala pong ginagastos po ang mga pasyente po. Ngayon naman po, kung wala pong available na ambulance, doon po pumapasok yung outsourcing po ng mga ER social worker kung saan humihingi po ng tulong po sa PDR, MDR. Kuminsan po ay humingi pa kami ng ambulance sa PDR main sa Mamburao po para lang po ma-transfer yung ating mga patient. Pero yung fuel po nun ay sagot pa din po ng district hospital po. Pagka doctor's request, Yes. walang alalahanin yung pasyente. Yes po. How about yung billing? Ang billing po ay sagot pa din po ng hospital. Sagot pa rin. Yes po. O halimbawa naman, ito, isang pagkakataon naman, na yung pasyente mismo ang gustong lumipat. Palipat. Oo. Okay po. So, another case po yan, yung patient's request po kung tinatawag po. So, bali, meron naman din pong pagkakataon na pag patient request po, pinapahiram pa din po ng district hospital ang ambulance kung available po. At wala naman pong itatransfer na emergency. Pero kapag ganyan po talaga, humihiram po ang social worker po sa PDR or MDR. Kaya lang po yung kaukulan po na mga gastos po ay sagot po talaga ng relative. Pero ina-assess pa din po yan. Depende po sa kalagayan ng pasyente po. Ang tulong na gagawa ng San Jose District Hospital ay maghagilap kung saan pwede makahiram ng ambulance. Yes po. Tapos, kaya lang dahil ito ay hindi naman doktor ang nagsabi na dapat kang ilipat, kundi yung pasyente mismo, ay talagang may sasagutin ito. Yes po. Oo. Pero hindi naman po sila pinapabayaan dahil kung talagang wala pong kakayahan, nire-refer po namin sila sa PSWD po kung saan nagbibigay po ng financial assistance naman po. Yan siguro yung magandang i-inform o i-educate natin sa ating mga kababayan na pag meron silang problema o meron silang pangangailangan tungkol sa paglilipat ng pasyente, social worker ang dapat na pinupuntahan nilang opisina sa ating medical social workers office. Pero may pagkakataon din, Naliban, na yung ilang Tagalog, lalo taga Maynila, doon nakatira sa Maynila, dito inabot sa San Jose ng pagkakasakit. Siyempre, pagka na-admit yan dyan, magre-request siya na iuwi siya sa Maynila kung saan siya nakatira. Yes po. Paano ito? May nangyayari pong ganun. Doon na po pupasok yung patient request po. So, bali, hindi po sila tiga dito sa atin. Gusto nila doon sila magamot sa kung saan malapit po sila sa kanilang pamilya. So, ngayon po, possible po, hahanapan sila ng ambulance. Pero, gaya po ng sabi ko po, sagot po nila yung mga gastusin po.
Ito ay napatunayan ko na, Helen, kasi ako ay na-admit sa District Hospital. Ako ay nagpalipat sa Maynila. Hindi ako nagpalipat. Request ang doktor. Doktor talaga mismo. Oo, nailipat ako. Oo, kaya- Wala akong ginastos ni 5. Supposed to be talaga ganun naman talaga ang proseso. Malinaw na malinaw yan sa bawat empleyado ng San Jose District Hospital. Alam din ng mga doctors yan. No? At malinaw, gusto lang natin bigyan to ng emphasis, na kapag talagang doctor's request yan, di ba Ma'am Feby, gagawa ng paraan ang doktor, no, sa pakikipag-coordinate din, in coordination with social worker, na ito ay mailipat, no, i-coordinate, yung nga sinasabi mo, sa PDR o kung saan mang pag-outsource ng ating mga social worker. So, ganun yun. Pagka talagang doctor's request, gagawin talaga yan lang at walang babayaran pag doctor's request. Yes, pagka ba halimbawa, Walang gastos doctor's pala. request, magkakaroon ng hospital-to-hospital coordination. Yes po. Pagka yung patient request, mayroon din bang ganon? Kino-coordinate, hindi po siya pwedeng basta i-transfer po sa isang hospital na hindi po natatawagan ng doktor yung ibang hospital po. Okay. Kaya kung minsan po, diyan din po nagkaka-problem. Kung minsan po kasi gusto nang lumipat ng pasyente, kahit hindi pa po sila na i-coordinate po ng atin pong doktor. Diyan Okay. malimit, no? Nagkakaroon ng mga, yung mga pagbabash sa San Jose District Hospital na parang bakit gusto nang umalis, ba't ayaw niyong paalisin? Ayaw paalisin. Pero ang dapat na maliwanagan po nating lahat, hindi po pwedeng kahit gusto niyong umalis at lumipat sa isang ospital, hindi po pwedeng gano'n na walang coordination ang hospital to hospital or doctor to doctor na paglilipatan. Yung paglipat ng pasyente from San Jose District Hospital patungo sa Calapan ay ibang sitwasyon pag ang pasyente naman ay dadalhin sa Maynila. Yes. Dahil pagka Pakalapan, byland dito eh. Ay yung pa Maynila, may sasakay sa tawid dagat. Yung bang pagbayad ng ambulance sa barko, sino mag-ano nito? Actually- Halimbawa, doctor's request. Paano Actually, ito? ito po ay sagot po ng patient. Okay. Pero ine-refer po sila sa PSWD po para sila ay makatanggap po ng financial assistance. May pagkakataon po na minsan nauubusan po ng fund ang PSWD, pero pinagpa-process pa din po sila ng papers kung saan maibabalik po sa kanila yung gastos. Sasagutin muna ng pasyente. Yes po. Oo. Yun siguro yung dapat maging malinaw Yung din sa malinaw. bawat isa na yung meron tayong kaukulang responsibilidad bilang pasyente o bilang kamag-anakan ng pasyente na mag-provide ng mga dokumento na kinakailangan ng ating gobyerno. Kasi yung mga papel na yun, halimbawa, yung mga certificate of indigency, mga valid IDs ninyo ay pangangailangan ng inyong tanggapan ng medical social worker na i-attach sa bawat reports na ginagawa ng ating opisina. So, dapat malawak din ang pangunawa doon, Ferdy. Malinaw, kahit na ito'y doctor's request, basta tawid dagat, yung ambulance ay sasagutin ng pasyente. Hindi po ambulance, sir. Hindi. Kumbaga, pamasahe po sa barko. Ano, yung pamasahe sa barko? Yes po. Ng ambulance? Yes. Okay. Kasama, pagka ba sa ambulance, sa barko, libre na yung ng pamasahe yung pasyente at yung bantay niya? Yung pasyente Pasyente po at lang. yung Pasyente. driver at yung nurse po. Ayun, kung ilan man kasama sa ambulance, sagot na ng pasyente yon. Yes po. Kasi kung minsan Yung pamasahe po, sa barko, ha? kung minsan po gusto ng relative na medyo madami sila, kung minsan po nag-exceed po kasi doon sa talagang dapat kasama lang po ng pasyente. So, ang libre ay ang pasyente, ang nurse, at ang driver. So, yun talaga yung wala silang pamasahe sa barko. Pero ilan talaga ang dapat na isama lang sa ambulance ng pasyente? Sa pagkakaalam ko po ay hanggang 2 lang po dapat. Okay. Bakit nagkaroon ng pagkakataon, halimbawa, paano nagkaroon ng pagkakataon na nabas ang San Jose District Hospital dahil sa pasyente, binasa mo kanina, Helen, na... Malimit naman. Oo. Oo. Ano yun? At paano nangyayari itong ganito? May pagkakataon po kasi, sir, na may makikipag-usap po sa opisina ng social worker sa admitting po na hindi naman po talaga siya yung dapat kausap. Ganito po. Pumunta po sa social worker, na-explain po yung mga kailangan pong gawin or kailangan ihanda ng pasyente. Tapos, mamaya iba na naman po. Parang, kumbaga, yung information, Salin-salin yes na. po, na Oo. ibibigay mo dun sa isa, naiiba na po ng naiiba. Kasi iba-iba na yung nagpa-process po sa kanila ng mga relative po. Oo. Parang katulad nung pangyayari na yan, yung ipinost, no, na sabi nga natin walang katotohanan.
ay ang end ng kwento sa investigasyon ng management ng San Jose District Hospital, 'di ba Ma'am Feby? Ang ending ng story ay etong nakipag-usap na relative nung pasyente, siya na mismo yung nagsabi na hindi taga San Jose District Hospital ang kausap. So, iba ang kausap, hindi pa nga kilala, parang ganon. So, sa katulad ng nagpo-post, na hindi naman talaga siya yung mismong naka-encounter, magulo talaga ito. Kaya siguro yun din ang pakiusap natin. Before posting sa social media, dapat inaalam mo na yung totoong pangyayari. At saka dapat may pinanghahawakan. And hindi talaga ito yung tamang venue para pag-usapan ng mga problema, mga issues na lalo na medyo ganyan, mapanira. Sabihin na natin, mapanirang mga post. Kahit kailan naman ang daming mga ganyang mga post. Tapos, At alam ko na operahan yata yung Yes pasyente. po. Kahapon po ng umaga sa District Hospital po. sa kahihintay, dahil wala naman kasing ambulance. By that time, wala ang Ano nasa ito? travel. Patient's request ito? Yung Doctor's Doctors. request po. Oo. doctor's Yes request? po. Yung iluwas? Paano ba't lumalabas dun sa post na parang ang nag-request ay yung pasyente na hindi pinayagang lumuwas? Hindi May po. ganun Ito ba? po ay doctor's request po. Doctor's request. Doctor's Pagka doctor's request request, walang aalalahanin Oo. ni 5 Yeah. yung pasyente. Yes Lalo po. na kung indigent, talagang sagot yung pamasahe, yung barko, sagot talaga yan ng SJDH, ng probinsya. Gaya halimbawa yung mga minority, talagang minority. agad yan, talagang automatic, wala silang gagastusin na para sa pamasahe ng sa barko, mga krudo at saka nurse, talagang ibinibigay at ginagawan talaga ng paraan niya ng social worker para talagang maibiyahe o mai-transfer ng wala. Basta ganon, doctor's request. Yun yung gusto kong Yes. talagang bigyan ng emphasis. Sabi nung ilang listeners natin, na baka ito yung gustong haluan ng politika. Ngayon, kung halimbawa may tao na lalapit sa atin para humingi ng tulong, halimbawa to sa yung nag-post Helen, pinagtitiwalaan tayo na baka makatulong tayo. Siguro pinakamaganda na makatulong talaga, lumapit mismo sa admin ng ospital o kaya sa inyo, sa social work, at doon magtanong, at kung may problema man, ay doon siya makakatulong. Sabi nga, pinakamaganda. maging bahagi tayo ng solusyon. Huwag tayo maging bahagi ng problema. Yes po. Ganyan ang magiging aksyon kapag ang intention mo ay talagang Tumulong. makatulong sa San Jose District Hospital o sa mga public hospital o sa pasyente, 'di ba? At ang yun nga sinasabi natin lagi namang bukas ang tanggapan ng ating admin ng management ng bawat 7 ospital na meron tayo open para sa mga ganitong mga paglalahad ng mga problema at mas masasagot kaagad-agad, maiimbestigahan ng kaagad-agad, makakakilos o makaka-aksyon ng agad-agad kapag doon sa tamang venue. Ang social media, never, kahit kailan. Lalong gumugulo pag dyan. Okay, magandang talakay natin na naliwanagan yung ating mga listeners. Pagka patients or doctor's request, pagkasakay sa barko, yung ambulance ay sasagutin ng pasyente. How about the toll gate? Libre ang ambulance Yes sa po, mga wala toll pong gate. toll gate. Libre? Oo, Yes po. yes, yan, na talagang walang Oh, talagang nabiyahe ka talaga sa Manila. Naalaala mo may toll gate, Pero yun ang gusto nating ipaalala. Alam mo, itong magandang gawing batas, Helen, ito Na. talaga makatulong. Kung ako, halimbawa, ako'y mahalal. Oho. para may Maging balak ka. bukal. Oh. Ililibre ko sa barko ang mga ambulance. Magkakaroon kami ng MOA, ng mga shipping company, na kapag hindi naman araw-araw may biyahe ang ambulance o kaya kahit kalahati ang bayad. Alam mo, ang pagkakaalam ko kung di ako nagkakamali, Ma'am Feby, pumasok na sa isipan nito ni Governor Ed Oo. na magkaroon ng mga ganyang MOA, ganyan. Kaya lang medyo parang naging masalimuot, no? Hindi naman lahat ng barko. Kasi baka yung mga barko ayaw. meron kasing isang barko. May isang barko lang Oo. halimbawa na pwedeng ilibre o kaya kalahating mabayar. Hindi naman necessarily na lahat ng barko. Alam ko na, ang gagawin mo, bumili ka ng sarili mong barko. Pag Binigyan mo ako ng magandang idea, Helen. Anyway, medyo nagpapagalan tayo ng ng ating Kamusta yung pinag-uusapan. pasyente na pinost na yun, na yung tinutukoy na yun? Bali kahapon po ng umaga ay naoperahan na po yung patient. Anong sakit niya? Parang AP po yata.
Ano yun? Appendectomy? Appendectomy. Okay. Sa pagkakaalam ko lang po, pero hindi ko po. Oo. Saka hihintay. Tsaka yung appendectomy pagbabalik. parang normal na ito eh. Hindi ito major na, parang madali na lang ito eh. Ang baka ang kakulangan lang siguro, kulang tayo ng anesthesiologist. By the time, sa kahihintay nga ng ambulance, bigla din nagkaroon at dumating yung yung anesthesiologist na ano tawag dito na naging dahilan kung bakit ita-transfer. Pero yun nga, ang malinaw dito, walang binayaran, walang ginastos Yes. ang pasyente at wala hong katotohanan na pinababayad o anuman. Kung may kausap yung relative na binabanggit, hindi po mga taga San Jose District Hospital. Inamin na yan ng relative ng pasyente na ang kausap niya ay tagalabas, no? At hindi Yes taga... po. Yun ang minsan nagkakaroon talaga ng... Ang problema lang, kapag nakasagap ka ng balita na ganito at meron kang intensyon na siraan ng isang institusyon, pipick upin mo yan at ipopost mo na agad. So, hindi nakakatulong. Mas nakakatulong, Manong Ferdy. Kausapin mo, tawagan mo. Huwag tayong maging bahagi ng Or- problema, sabi nga natin. Or Kasi ikaw na sana, pinakamaganda eh. or ikaw na sana nagbigay ng pamparkrudo. Ayan, oo. O dahil pinahanap daw, pinaikot, parang may nabasa akong ganun eh. Oo. Pinahanap, pinaikot, pinahirapan yung pasyente naghanap ng ano. Sana binigyan na lang kung talagang gusto mo makatulong, di ba? Hindi Basta ang maliwanag dyan, sabi nga ng Governor Ed, ay tulungan yung mga kababayan nating magpapagamot sa mga ospital natin, yung 7 ospital, na zero billing, gano'n. no balance oh, billing no, and no balance no No bal- balance NBB, billing. Kumusta NBB. ito? Napapatupad ba yung... Yes po. Okay. Always. Ang NBB po ay napapatupad po, lalo na kung nasa charity ward po ang mga patient po. At kapag kayo nasa pay ward, ano ba tawag sa pay ward, Helen? Private rooms. Private room o kaya semi-private. Ito'y may babayaran dahil nasa private ka, kaya semi-private. Yes po. Natural may babayaran. Yes po. Pero ginagawan pa rin ang paraan na yung babayaran ay mapaliit. Yes po. May mga partner agencies po like PCSO, gaya po ng sabi ko kanina, and sa amin po yung sa MAIPIP po. So, sa pagkakataong ganyan, wala palang dapat na ikabahala o ikaproblema yung ating mga kababayan na talagang walang-wala sa pagpapagamot. Yes po. Hindi totoo na pagka dinala ka dyan ay lalo kong pahirapan dahil sa bayad Yes sa po. ospital. Basta masipag pong mag-process po ng mga papers, wala po tayong magiging problema po sa mga bayarin po natin sa San Jose District Hospital. At kung may problema man kayo sa pag-process ng papeles, halimbawa wala kayong alam sa pag-process, nandiyan naman ang opisina ninyo para Yes, tumulong. Yes po. Okay. Lagi. Kayo ba sa opisina niyo sari-sari mga problema sa ospital ang tinatanggap ninyo? Yes po. Tulad halimbawa ng ano. Hindi na nagpapa-apekto si Ma'am Feby, ano? Hindi ka naapektuhan sa trabaho. Lagi ka nakangiti. Fresh na fresh Hindi ka. naman po kasi dapat po hindi mo yung sarili mo sa mga problema po ng mga patient po. Nasisigawan ka rin. May pagkakataon po. Oo. Paano mo tinatanggap yung gano'n? Paano mo... Ang ngingitian ko na lang po. Diba? Tapos explain na lang po natin ng maayos po doon sa patient. Oo. Yung binabanggit mo, Manong Ferdy, yung Ano, Manang NBB, Helen? sabi mo, Ano yung yun? no balance billing, Yes, yes, yes. NBB, Oo. sabi nga ni Ma'am Feby, laging napapatupad. Sa record shows ng ating San Jose District Hospital, nasa 98% ang Oh. NBB, almost every day. Halos so, ibig 100%, sabihin, eh? Oo, so ibig sabihin 2% lang more or Oo, less yung oo. mga nasa private room na na nagbabayad, no, at may mga kakayanang magbayad na yung iba naman nga talagang PF lang din nababayaran nila dahil sila ay PhilHealth. Yan na naman, papasok na naman diyan yung kahalagahan na ikaw ay member ng PhilHealth, di ba? So, yung maganda lang po, talagang mari kayo magtanong kasi ngayon meron po maraming pwedeng pagtanungan sa tanggapan ng SJDH. May mga receptionist na pwedeng mag-assiste sa atin. Ang social worker, basta usaping paglilipat ng pasyente, social workers, ball po yan. Kaya sila yung makakatulong para hanapan kayo kung hindi available yung ating ambulance. At saka talagang solusyonan, gagawa ng paraan yan, lalo na doctor's request. Ang doktor ang nagsabi na ililipat. Sabi ni Dexter Reyes, kung tawid dagat, hindi libre ang ambulansya sa barko. Tama yan. Yan yung paulit-ulit natin binabangit kanina. Kapag tawid dagat,
talagang sasagutin ng pasyente yung pamasahin ambulance sa barko. Okay.